O eto na, eto na. Alam ni Senator Bongo mga kababayan ang totoong kwento sa likod ng pagsapak ni VP Sara Duterte mga kababayan sa sheriff sa Davao City sa nangyaring demolition na yan. Kaya hindi nyo matitwist ang fact mga animal. Na gaya ng sinasabi ni Matibag mga kababayan na parang out of the blue nanuntok lang si VP Sara Duterte mga kababayan na parang natripan lang ni VP Sara na parang addict lang mga kababayan yung ganyan. Na tripping lang, na nanuntok lang bigla. Yan ang kanilang pinapalabas eh. Dahil mayroon ng pattern of violence mga kababayan. Sabi ni Senator Bongo, no. Mayroong pinanghuhugutan si VP Sara kaya niya nagawa yan. At ang nakakatawa, ngayon lang pala nalaman ni Matibag yan mga kababayan. Kung hindi na ilahad dyan mga kababayan sa impeachment na yan. Panoorin niyo po ha. Nandun po ako nung nangyari po yung insidente. Nakiusap si Testigo. Si Senator Mayor Bongo. Sara na kung pwedeng ipagpaliban muna ng ilang oras o 2 oras ha. yung demolish po sa mga illegal. Tandaan nyo mga kababayan ha, taliwas sa pinapakalat ng mga bangag. Hindi pinigilan mga kababayan ni VP Sara ang utos ng korte. Nakiusap lang siya mga kababayan para hindi magkagulo. Maging orderly ang demolition mga kababayan. Sinasabi kasi ng mga bangag si Sarang ganyan hindi nadaan daw sa mga kababayan sa dahas. Para lang masunod daw ang kanyang gusto na suwayin ang batas. Suwayin ang utos ng korte. Hindi yan ang nangyari. Kaya salamat Senator Bongo sa pagliliwanag na ito. Or informal settlers na walang malilipatan. May personal knowledge ang isang senator judge sa issue May personal knowledge. sapak ni then Davao City Mayor Sara Duterte. Salamat naman, sa Senator court Bongo. sheriff noong 2011. At sinerbo yan yung Ginamit ang insidente bilang ebidensya Kaalaman. laban sa bise sa nagpapatuloy na impeachment trial. Dahil grabing twisting nila mga kababayan no? Para lang pinapalabas ng mga prosekusyon mga kababayan itong company na Marcos at mga anti-Duterte mga kababayan na walang dahilan na nanuntok si VP Sara sa sheriff na natripan lang niya mga kababayan na parang gaya nung mga mga addict di ba? Na tripping lang na napadaan lang sinuntok na. Ganyan ang kanilang pinapalabas. Hoy mga ungas, palibasa ang kanilang amo mga kababayan mahilig man tripping dahil addict. Wag niyong itulad si VP Sara na ganyan. Mayroong rason kung bakit nagawa yun ni VP Inday. At kung ano ang rason na yan? Si Senator Bongo mismo ang nakakapagtistigo. Si MJ Montehar sa report. Just find it proper that I shed light on the matter without any bias. Given that these Kung ano lang ang are totoong matters nangyari. of fact and based on personal knowledge. May personal knowledge si Senator Judge Bongo sa insidenteng kinasapuntahan ni Vice President Sara Duterte at ng isang ayan court sheriff. Nasa pa kasi ng dating Tingnan nyo, parang si Marcos mga kababayan nung pumayat si Marcos mayroong nag-edit nito mga kababayan na parang sinuwap ang mukha nila ni Marcos. Talagang swak na swak. Ang sarap talagang tingnan mga kababayan na parang si Marcos ang nasapak. Davao City Mayor, si Sheriff Abby Andres noong July 2011 sa gitna yan ng tensyon sa demolisyon ng mga kabahayan sa Agdao, Davao City. Ginamit ang video ng insidente sa nagpapatuloy na impeachment trial. Nakakatawa nag-backtrack sila mga kababayan way back. Isang dekada na siguro ang nagdaan. Kinalkal ng mga aso mga kababayang mga buaya. Para raw establish ang umano'y pattern ng karahasan ng opisyal. Pero ayon kay Senator Judge Go, mahalagang tinaan ang konteksto ng nangyari. Ang kanilang palusot mga kababayan kaya sinali nila yun na pattern daw. Mayroon bang pattern na isang beses lang? Ang pattern, yung paulit-ulit mong ginawa. Kagaya ni Matibag mga kababayan. Di ba nang haras siya? Nang banta siya mga kababayan, napapatayin niya. Tapos, sa separate na video, nakunan siya ng video na nagwawala sa paaralan mga kababayan. Tapos, mayroon pang ibang video na nanigaw-nigaw siya, na parang siga. Yun ang pattern. Kagaya kay Matibag. Ito, isang beses lang ito kay Sara. At mayroon pang rason mga kababayan. At maganda pa ang naging resulta dahil naiwasan niya ang pagdanak ng dugo mga kababayan sa pagsapak niya kay Sheriff. Dahil kung pinatuloy yung ng sheriff mga kababayan, hindi na sapat, pinuloy yung demolition, posible pang mayroong nagkamatayan mga kababayan sa hanay ng mga demolition team at saka doon sa mga residente. Nagalit po si then Mayor Sara noon dahil nakiusap siya sa sheriff na kung Sheriff? pwede bang i-postpone Agwak. ng ilang oras 2 oras lang.
ang hiniling mga kababayan na para pag-usapan, let's sit down para hindi dadanak ang dugo. Dahil si VP Inday, mayroon pang inasikaso doon sa mga nabiktima mga kababayan ng flash flood dahil parang may buhawi sa mga kababayan isa may taas sa bundok tapos parang sabay-sabay bumagsak ang ulan mga kababayan na napakalakas na flash flood ang nasa baba. Marami ang namatay. Tinulungan pa ni VP Sara tapos andoon pa gusto pang manggulo mga kababayan ng yung sheriff na pwede naman niyang iantayin muna si VP Sara para walang gulo. At i-delay mo ng eviction ng 217 na families. 217 na families ha? At naalala ko noon, Tapos palalayasin nila mga kababayan na walang malilipatan. Kaya pumalag ang local government. na meron pong pulisiya si former Mayor Rodrigo Duterte na ayaw niya pong magpaalis ng mga informal settlers. Oo. Walang Malilipatan. malapitan. Walang malipatan po yung mga illegal settlers. Kawawa naman po itong mga to na minadali silang paalisin. Is it correct that Davao City was then, sabi ko nga kanina, no? It was correct that Davao City was then dealing with the aftermath of a flash flood. At that then Mayor Sara Duterte had come from attending to affected residents before proceed. Alam niyo ba ito? Tinanong naman ni Go kung alam ba ng NBI ang buong konteksto. Oh, alam mo ba yun? Chismosa. Ito no, chismosa mga kababayan sa ibang bagay pero dyan sa mga totoong mga pangyayari, walang alam. So ng insidente, lalo na't pinagbatayan ito sa Article 4 o grave threats ng impeachment Hindi case. niya alam. Well, I was informed po kanina nung Kanina pa lang nalaman ng chismosa mga kababayan na huli ka sa Marites. Ingas. Kanina pa lang nalaman niya. Pagdating sa ibang chismis mga kababayan, napakadaling mag-chismis nitong hearsay ni Matibag. Pero dyan, tungkol kay BP Sara, sa totoong pangyayari kay BP Sara, walay. yung sinasabi yan. Alam niyo bang 31 po yung namatay nung panahon yon? Yun po, nalaman ko po kanina. Oh, late lang nalaman. Kanina pa lang. Kung hindi siya na-inform ng siguro dyan, narinig na dyan. Ano pa naging NBI ito, National Bureau of Investigation, na hindi nag-imbestiga sa totoong pangyayari? Actually, Oh. nandun po ako nung nangyari po yung insidente. At after 2 andun, days, no? bumisita rin po yung si former Vice President Jojo Binay. Kasama niya yung anak ayan. niya na si Senator Oh. Nancy Binay. Ayan, mga binayaran, mga binay, mga kababayan, napasipsip pa dati. Nung nalaman ng tatakbo din si Tatay Digong, mga kababayan, biglang nagbago ng ugali. Tingnan nyo, mga manggagamit, mga kababayan, no? Mismo, witness po ako doon na talagang hirap ng sitwasyon. June 29 po yung nangyari na madaling araw. Yung flash No, floods. June 29 ha. Tapos, nangyari yung demolition mga kababayan 2 days after siguro, around 2 days. See? Ang dami pang namatay ha. Tapos, yung sheriff mga kababayan, nakidagdag pa sa sakit ng ulo. Marami pong namatay, no? 28 to 31. At after a day, July 1, may schedule po yung sheriff na Sheriff. palisin Mm. yung Linawin lang natin mga kababayan ha, dahil ang mga naratiba ng mga dilaw mga kababayan ito mga bangag na si BP Sara daw ayaw daw sumunod sa korte. Mayroon na dang inisyo ng korte na kautusan, bakit hindi daw susundin? Napakabangag talaga tong mga animal na to. Uy, for your information, hindi yun nilalabag ni BP Sara. Ang gusto lang niya, teka muna, antayin mo ako para kasama ako sa negosasyon para hindi dadalak ang dugo at walang mamamatay. Hindi naman niya pipigilan mga kababayan ang demolition. Sa makatuwid, natuloy pa rin mga kababayan yon. Pero nung natuloy na, wala nang gulo. Di ba? Hindi pinigilan ni VP Sara ang kautusan ng korte. Ang sabi lang niya, antayin niyo ako para ako ang makiusap sa mga tao. At pag-usapan natin kung saan din mga kababayan i-relocate. Ganyan lang. mga informal settlers na wala pang malilipatan. Ang maalala ko lang po na nakiusap si then Mayor Sara na kung pwedeng ipagpaliban muna ng ilang oras o 2 oras lang ha? 2 oras. What is 2 hours mga kababayan? araw yung pag demolish po sa mga illegal or informal settlers na walang malilipatan.
Ayon naman sa netizen na si Elsa, totoo raw ang mga binanggit ng senador. Anya, alam ng mga Dabawenyo ang buong kwento. Iginit naman ni nga. Concept na umunoy may power Walang big deal sa mga kababayan. Hindi nga big deal doon sa nasapak. Tapos big deal dito sa mga buaya. rating sa panel ng sheriff. Kung si Brian naman ang tatanungin, hindi raw alam ng karamihan ang totoong nangyari sa insidente. Para naman Talaga? sa netizen na si Azrael, malaki raw na itulong ng VP sa kanilang mga nabahaan noong panahong iyon. Batid raw nila na bilang Davao City Mayor, ayaw daw noon ni VP Sara na magkasakita ng mga pulis at ang mga subject ng demolisyon. Oo. Yun po ang konteksto ng nangyari. We are not justifying violence, but we are highlighting that context is At dahil sa sapak na yun, VP Sara, mga kababayan, maraming buhay ang nasalba. Posible talagang magkapatayan, mga kababayan. Yung iba, nagdala na ng mga patalim. Paano kung may nasaksak doon? Di baling nasapak ang sheriff. important to have a fair assessment of the incident. Magkakaiba naman po yung nangyari nung 2011 sa mga pangyayaring iniimbestigahan nyo po dito. In fact, not just this incident, in our search for the truth, importante alamin natin ang dahilan at konteksto ng mga pangyayari Context. upang maging patas, objective at makatarungan ang ating pagsusuri. Kung Kailan pa naging makatarungan itong mga bangag, mga kababayan? impeachment trial ay narawagan ng prosecution panel na dumalo sa impeachment trial itong si former court sheriff Abby Andres. In fairness, mga kababayan, yung sheriff in fairness sa kanya, move on na siya. Sinabi pa nga niya, mga kababayan, huwag niyo na akong isali dyan sa partisan na activity na yan. Tahimik na ang buhay ko. Nakapag-move on na ako. Sa makatuwid, wala nga siyang sinampa, mga kababayan, na reklamo. Tapos ang mga bangag ang magrereklamo ngayon? What a joke. Pero tutol siya sa nasabing panawagan at sinabi na huwag raw siyang idamay sa mga usaping politika. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal. MJ Mondeha, SMNI News. Nakausap na umano ng National Bureau of Investigation ang ilang pamilya ng mga natukoy na persons of interest. Nakausap. Ungas itong si Matibag, mga kababayan, no? Bakit ang pamilya ang kakausapin mo at hindi yun talagang sinasabi ninyong persons of interest? Chismosa talaga, mga kababayan. Hindi niya direktang kinakausap yung person of interest, yung suspect. Ang pamilya lang ang kanya kinausap daw. Yan yung mga ulol na to. Makatutulong at makapagtuturo daw sa kinontratang assassin o hitman. At nakakatawa, 20. Parang 20 bigas, mga kababayan, ni Marcos. Ang yan daw ang bilang na assassin, mga kababayan. Suspect. Persons of interest, mga kababayan, na posibleng assassin. 20. Bigas na 20. Ay naku, mga ulol. Tapos nung hiningan sila ng pangalan ni isa, wala. VP Sara Duterte para sa planong Mga syunga. pagpatay kay Mga syunga. Pangulong Bongbong Marcos. Si Sheena Torno sa detalye ng balita. Detalye ng mga balita. Sinunod ni NBay Director Matibag na Matibag na yabag. ang posibilidad na nanggaling sa Vice President Security Group o Davao Death Squad ang hitman The ni Lord! Sara Davao Death Duterte. Squad! Hello! Muling sumalang sa witness stand si NBay Director Melvin Matibag sa ikasyam na araw ng Anong impeachment kalokohan trial yan, ni mga Vice kababayan? President Sara Anong Duterte. kalokohan ng sinasabi ng Davao Death Squad na wala pa nang napatunayan, mga kababayan, na totoo ba, existing ba talaga yan Davao Death Squad? Yung pangalan Davao Death Squad, mga kababayan, invento lang yan ng media para lang matawag sila, mga kababayan, sa mga riding in tandem. Basically, riding in tandem yan, mga kababayan, kung sa Maynila. Tapos eto, parang sinasabi na nila, mga kababayan, na existing itong Davao Death Squad. Mga ulul. Sumentro ang interjection o pagtatanong ng mga setter judge kay Matibag. So sa pinang Matibag na ungas. of interest sa investigasyon. Natanong ni setter judge Joel Villanueva si Matibag kung natumbok Joel! Ayon kay Matibag, Saved by Joel! Saved by Jesus Crispin Rimulya, si Joel is Lord. Lord. ng mga POI na may kaugnayan sa sinasabing banta laban kay Pangulong Bongbong Marcos. When you testify Bongbong that Bangag Marcos. the individual's identity will become clearer, does it mean, sir, that the Bureau is now Bureau? focused on Bureau confirming mo or mukha mo. verifying the identity of a particular individual? Wala nga. Wala sila napatunayan, mga kababayan, na mayroon talagang assassin. At umamin mismo si Matibag na as of right now, wala pang crime na nakukumit ang mga bisit.
Wala pa, umamin ha. Tapos wala na. Kanina lang, mga kababayan, kinursify si VP Sara. Tinutumbok na po nito na Tinutumbok namin si Joel Villanueva na na-save siya ni Jesus Crispin Rimulya. Oh. Kaya kayo dun sa sino ang kinontrata. Nagsimula po kami sa maraming pangalan and we narrowed it down. Skalard! Ito na inaantay ng marami rin na Oh. finally ma-identify natin. We are narrowing it down already to less than 20 individuals. Less than 20, parang benting bigas lang mga kababayan ang ang kanilang suspect. At may mga pangalan 20 na lang daw. dito. Tinanong naman ni Senator Ayan, Ruben si Matibag ayan ang bendalo. kung ano ang posibleng koneksyon o relasyon ng mga persons of interest kay VP Sara. Wala pa nga. Ni isa mga kababayan, wala silang na-point out. Sigurado tayo, spekulasyon lang yan ng mga kababayan. Baka si Baste o ganyan. Number 1 talaga, for sure. Kasali sa listahan nila si Baste mga kababayan. Ang isip nila, baka si Baste. Posible si Digong. Posible ang mga backup ni Sara. Posible si Bato. Ang tanong namin sa inyo mga matibag, na-interrogate nyo na ba sila? Mayroon ka na bang na-interrogate ni isa? Kung wala, wala kayo. Investigasyon ninyong lokohan. Maaari po ba ninyong bigyan kami ng ideya Napilit kasi itong mga persons of interest na ito? Kung ano ba Maaari mo kaming bigyan ng ideya kung ilan ang iyong maleta, Erwin, at ilan ang iyong, di ba, ang sabi ng ex-marines mga kababayan, ilan ang babae na pinadeliver mo sa Maydas sa Shangri-La? Marami daw yun. Tiglilima mga kababayan ha, pinadeliver daw nito. Sabi ng ex-marines, sa pinabit nila mga kababayan. Tapos namimili lang daw mga kababayan kung sinong kanyang bebeng-bangin. Tapos yung iba, sige, uwi na muna kayo. Tapos bigyan ko na lang kayo ng tip. Ay, Diyos ko Lord. po talaga ang trabaho nila? Kung sila po ba talaga yung mga Anong trabaho mo? Viva Max ka ba? o Talaga? mga gun for hire o riding Ay, nako, invento ha. trabaho meron ito mga ito? Anong klase trabaho Alam mo? natin, siya vice presidente at ang dating pangulo ay kanyang ama. Ibig sabihin, nakadevelop po ito ng mga relasyon. Unang-una na sa mga men in uniform na hanggang sa ngayon, marami po rito na na-appoint pa niya nung panahon na sila ay nandiyan. Shut up, matibag. Nandiyan din po, binanggit ko yung Vice President Sara sa security group at yung pong mga double death squad. Wow! Guni-guni nga lang nyo yan, double death squad. yung mga nakiklaim mga kababayan na double death squad daw sila, mga baliw. Yung sina Las Cañas at Matubato, yung si Raulo mga kababayan. Ang nasa likod, si Trillanes naman. Sa kabila naman nito ay bigo pa ring pangalanan ni Matibag ang pagkakilanlan ng sinasabing POI. Pero wala talaga. gusto ni Senate President Win Gatchalian ang Kasi hearsay lang yan si Matibag mga kababayan. Hindi nga siya ang nasa posisyon ng mga panahong iyon. kredibilidad ng sinasabing 20 persons of interest ni Matibag. At itong mga taong makakapagturo, ano po yung mga ebidensya na pwede niyong sabihin na credible itong mga taong to? Yung ginagamit Credible. po namin Unang-una, ang nag-imbestiga hindi credible. Ano credibility nito si Matibag mga kababayang animal na dito to? na human intel, yung mga dati na rin po naming informants na nasa ground po. Nasa ground. Na nakakakuha po ng mga intelligence na ipinapasa po sa amin. Chismosa talaga. Sinabi pa ni Gatchalian na kung human intelligence Bakit hindi nyo i-interrogate si BP Sara? Hindi nila magawa mga kababayan. lamang ang batayan ng impormasyong nakalap ng NBI, posibleng wala ring kalabasan ng investigasyon. Wala rin. Naman dyan ni Pero ang mga kaanimalan na naman ng mga ito, no? Ang sabi nila 3 to 6 months, ang mga kababayan, ang kanilang i-google para matukoy talaga ang kung sino daw yung assassin. Tapos kung matapos daw mga kababayan yung impeachment, bago sila makatukoy ng final na assassin, tapos maabsuelto si Sara, pwede rin daw gamitin yun mga kababayan, yung kanilang findings sa panibago na naman mga kababayan na impeachment. Another one. Walang katapusang impeachment ang mga bisit. That is a possibility, pero dahil nga nang sabi ko, because we were able to narrow down the numbers at meron pong strong indication right Strong indication mo mukha mo. now, kasama na nga po yung hangarin ng mga pamilya itong mga taong nakausap na tinitingnan natin, Nakausap. Mga ulol, nakausap. Kailan pa nakausap? dito po namin ibinabase na mukhang lalabas Mukha. Hindi mukha. Mukha mo.
Hindi lang yan parang, parang mukha, parang, probably. No! Magpapa-impeach ka ng Vice Presidente at possibly mga kababayan, magpapakulong ka. Tapos, daanin mo lang sa mukha. Parang ganyan-ganyan mga kababayan, na uncertain ka. Paano ka maging investigador niyan? Dapat certain ka bago ka mang-akusa. Positibong resulta po. Positive ang yung hair follicle test ng iyong among Yan ngadba. umano si Batibag na lalabas at magkakaroon ng Yansa. resulta sa investigasyon sa nauna nitong timeline na 3 hanggang 6 na buwan. 3 to 6 months. Pwede daw magamit mga kababayan for another impeachment na naman. Nagkwenisyon naman ni Senator Judge Ping Lacson si Paano uulitin na naman mga kababayan ang mga grounds? Matibag kung bakit hindi kinasuhan ng Ang leche, NBI si Davao Wow. City Mayor Baste Duterte ng grave threats at Punteriya. Gusto ni Lacson mga kababayan isali sa grave threat si Baste. Ikaw kaya isali din Lacson. Ito'y matapos iugnay ni Matibag ang pahayag ni Mayor Baste sa naunang umunoy pagbabanta ng kanyang nakatatandang kapatid na si VP Sara. Ayaw nila kasuhan si Baste mga kababayan dahil ayaw nilang ma-accuse na talagang nanggigipit sila sa mga Duterte dahil masyado nang marami ang kanilang ginawa eh. Si Sara in-impeach, si Tatay Digong pinakidnap, tapos si Baste kakasuhan dahil sinabi lang ang ulo na pagdating mga kababayan dyan sa sa korte, walang masama doon sa sinabi ni Baste mga kababayan na isang ulo lang ang gusto nilang panagutin. Hindi naman nila sinabing puputulin nila ang ulo. Natural, kung may ulo, may katawan. Gusto nilang panagutin sa batas. Baka meron double standard. Ikaw ang double standard. Hindi ka nga double standard. Ang sabi ni Mireb, double blade ka daw. Bakit kayo Double blade. nag-propose kay Vice President? Why are you gay? Pero hindi nyo in-apply kay Mayor Baste. Ay, Bakit nako. nyo kay Si Baste, kay sige. Vice President Sara at Idamay. i-refer nyo na sa DOJ? Punyeta ka, pinakulong mo si Senator Marcoleta. Isa daw to mga kababayan sa talagang facilitate sa pagkakulong ni Senator Marcoleta. PI, pero yung kay Mayor Baste, mandaka. ang level nasa law enforcement. Di mas rehas ka, Lacson kang buang ka. Sapagkat ang isa pong dinedevelop namin dito na jury po is yung sabwatan. And alam po natin, if we sabwatan. go to court using the Sabwatan o chismisan nyo. theory of conspiracy, medyo mas mahirap po na ipasok na kaso. Kaya it-taking Wala much talagang time ebidensya. to develop the case. Nonsense mga kababayan. Nagsasayang tayo ng oras na kung sayang sa judicial time yung mga sa kaso-kaso nila laban kay Baste. Base lang doon sa sinabi ni Baste. Tapos na ang Article 4 ang umunoy pagbabanta ni VP Sara sa Ay, ilang nako. batas. Tapos na, wala Kabilang kwenta. naman si Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating Alak pa. House Speaker Martin Romualdez. Romualdez. Dahil dito ay pinag-utos si Presiding Officer Senator Cheese Escudero ang pag-i-issue ng sabina para sa 2 dating Land Bank Branch Manager na tetestigo sa July 29 o sa araw ng Miyerkules. Bakit Sila pala pati unang sa Land testigo Bank? ng proseksyon kaugnay ng Article 1 Di ba BPI o yun? confidential funds si VP Sara sa Office of the Vice Bakit Land President Bank? at Department of Education kung saan siya ang namuno noon bilang kalihim. Mula dito sa Senado, para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Ito si Sheena Torno. SMNI News! So, who is Nery Colmenares, Eric? Dito tayo mga kababayan. Si Nery Colmenares po ay CPP, NPA, NDF Urban Operative. At ang kanyang pinamumunuan na front organization, kagaya ni Cristina Conte, ay NUPL. Pero before, nakasama ko siya sa Bayan Muna. Before siya maging congressman, siya po ay isa sa mga lecturers ng Bayan Muna, pero CPP cadre na umiikot all over the Philippines. Ang maskara niya noon ay National Council member siya ng Bayan Muna, which he later became a congressman there ng CPP, NPA, NDF. Conscious talaga yan. And I think, Ma'am Lorraine, mga kababayan, si Angel Locsin, alam niya rin ito. Kasi alam nga niyang NPA. Hindi naman pwede na hindi niya alam na NPA, nag-NPA ang kanyang kapatid. Yeah, tsaka Eric, nag-immersion si Angel Locsin. Pumupunta Sa siya. Guerrilla Zone area, yes. Sa Guerrilla Zone area siya pumupunta, di ba? Tama. So, Tama ka ano din, ibig Ma'am Lorraine, sabihin lalo nun? na sa Mindanao. Yes. Ano ibig sabihin nun, Eric? Ibig sabihin po, malalim yun. Either siya ay na-recruit, posibilidad, hindi ko ma-confirm kaya hindi ko siya nakasama. Pero ang indicator na binabanggit ni Ma'am Lorraine, yung mga kasama niya, sila Chad Buok, yung kanyang kapamilya na si Nery Colmenares, alam din niya, yung kapatid niya, at marami siyang mga kasama na kakilala niya. Pag sinabing kasama, mga kasama sa CPP, NPA, NDF. So, posible bang na-recruit siya sa underground? That is a possibility. But Eric, I cannot confirm.
Ma'am, go ahead. Yes, I'm sorry. I'm interrupting. Pero you were saying, di ba, these are the things, 1, 2, 3 like that. But also that post of hers, di ba? I mean, it seems like it's faithful to the CPP propaganda. Yes, diba? tumutugma She's talking sa about red tagging, NTF-ELCAC, Pastor Yun. Quiboloy, Duterte, di ba? Why, Duterte. we take exception nung kay Pastor Quiboloy because maybe you have to explain to the Filipino people bakit ang CPP, NPA, NDF ay galit kay Pastor Quiboloy. Oh, naku, grabe ang galit kay Pastor Quiboloy at sa pamunuan ng Kingdom of Jesus Christ at sa SMNI ng CPP, NPA, NDF. In fact, pinag-uusapan niya nila Joma Season sa Netherlands, ang program na binuo ni Pastor Quiboloy na laban kasama ang bayan. And that is not an exaggeration, Ma'am Lorraine. Kasi nagulat sila na may programa sa television, first of its kind in the history of Philippine television for 3 hours, 5 times a week. Libre. Doon lang yan sa SMNI, sponsored, supported by Pastor Quiboloy out of their generosity and belief. So si Pastor Quiboloy po is a solid anti-communist terrorism advocate and leader. And associated pa kay Pangulong Duterte at tinutudo, wala pong makakapantay sa pribadong suporta ni Pastor Quiboloy ng SMNI at ng Kingdom of Jesus Christ sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict nang binuo ito. In fact, as a former member of the NTF-ELCAC, I will go as far as saying that Pastor Quiboloy is a pillar of the Yes. anti-CPP movement in the Philippines, no? One of the Correct. strongest pillars. So, reading that letter of Angel Locsin, that post of hers, para out of nowhere, why are you talking about Pastor Quiboloy? Tapos yung CPP na kwento na rape, di ba? Rapist, Pinagsasabi mo, gago yan sa ang mga rapist Angel Locsin. NPA, yung mga kasama ng uncle mo, ng nina Nery Colmenares at saka mga kapatid mo. So, di ba? So, for me, parang that letter of hers says a lot about her, di ba? I agree. Yung binabanggit mo, ma'am, na anong kaibahan niya kay Liza Soberano, ito yun. Binabanggit ni Ma'am Lorraine. Malalim po. Kung hindi man namin makumpirma ni Ma'am Lorraine dahil wala kami doon direkta, pero ako pwede kong sabihin by indicators na malalim ang kanyang ugnayan sa CPP, NPA, NDF. At hindi ito red tagging. Kasi mayroon po kami mga kasama na hindi sila CPP, NPA, NDF pero alam nila na CPP, NPA, NDF kami at niyayakap nila ang aming mga ginagawa, ang aming mga activities sinusuportahan nila consciously. Minimum ganyan po ang indicator kay Angel Locsin. Tingnan mo, mga kababayan, tingnan niyo Ma'am Lorraine. Mga kasama niya sila Chad Buok. Si Chad Buok po ay recruiter ng kabataan ng mga katutubong pamilya sa Mindanao. Ang gamit na panluloko, yung tinatawag nilang so-called lumad schools nila na pinupunduhan ng galing sa abroad, niloloko ang gobyerno, niloloko ang DepEd, ang mga pamilyang katutubo, komunidad, teacher daw sila. Hindi sila teacher. Ang itinuturo nila ay para sa CPP, NPA, NDF, paano humawak ng baril, paano maging bahagi ng linya ng CPP, NPA, NDF sa hanay ng katutubo ang mga kabataan as early as 10 years old, 8 years old, 12 years old. Yan po ang role ni Chad Buok at yan ang mga kasama ni Angel Locsin. And Chad Buok died while fighting government troops. May Ngayon, bit-bit na armas sinasabi- sa guerrilla zone. Yeah. Pero bakit ganun, Eric? May bit-bit siyang armas at namatay na nakikipaglaban sa gobyerno bilang NPA. Pero bakit sinasabi pa rin ni Tony Lavinia at saka ng mga CPP na si Chad Buok ay volunteer teacher at nandun siya para mag-research? I mean, it's a blatant lie, di ba? Oh, very obvious, di ba? So, why is it that they still say that? Why do they need to lie like that? Kasi conscious ito si Tony Lavinia kung anong uri ng pagkatao at organisasyon mayroon si Chad Buok. Kaya nga sabi ko, ma'am, hindi na lang ito aliado eh. Baka nga malalim pa sa alliance ang naabot nitong Tony Lavinia. Ganon din po kay Angel Locsin that they can already be capable to do lies, magsinungaling upang mapagtakpan at mapalusot ang discarding panluloko ng CPP, NPA, NDF na ang mga tauhan at mga leaders nila kapag namamatay sa mga engkwentro, palalabasin lang na researcher, artist, organizer at mga nagdo-document
ng social injustices at sila ay mga human rights defenders na nagsusuporta sa kawawang mga komunidad na minimilitarize. Ganyan ang linya na bitbit ni Angel Locsin at ni Tony Lavinia. Exactly, propaganda yan na pinapalunok ng CPP, NPA, NDF sa publiko. Eric, ano yung dito doon sa post ni Angel Locsin, 'di ba, that went crazy viral? Let's presume no, I don't think it's a stretch that she is at least an ally of the CPP, 'di ba? So Conscious talaga siya. Conscious siya, 'di ba? Nandiyan sa sulat niya, maraming proof, yung kapatid niya NPA, yung uncle niya CPP, etc., 'di ba? So sa pagbasa mo nung sulat niya, kasi ako nahilo ako sa sulat na yun, honestly, parang pinagsasabi nito ang dami, 'di ba? Ano yung pinaka-message doon? Doon sa last paragraph. Pinaka-goal. Okay. Doon sa last paragraph niya. Sabi niya kay Senator Padilla, Kuya, magbago ka na. Hindi pa huli. Magsisi ka, hindi pa huli. Ito po ay mensahe ni Angel Locsin na parang mali ang paninindigan para sa NTF-ELCAC. Mali ang pagsuporta sa isang Rodrigo Duterte na ipinaglaban ang kalayaan, karapatan at kabutihan at kapayapaan ng mamamayang Pilipino at ng lipunang Pilipino. Para kay Angel Locsin, mali yun. Dahil nilabanan ni Robin Padilla at ni Rodrigo Duterte at ng kapareho natin, Ma'am Lorraine, ang CPP, NPA, NDF. Yan pong message nun na gusto niyang ipaabot. Bumalik ka, sabi niya, kung saan kita hinangaan. Yung panahon na ikaw ay tunay na makabayan. Para kay Angel Locsin, ang makabayan ay yung lumalaban sa gobyerno, pumapatay ng sundalo, nang-aambush ng pulis at mga army, nagpapasabog at nang bubomba. Kasi yan ang pagiging makabayan na definisyon ng CPP, NPA, NDF. Pangatlo, doon sa tanong ni Ma'am Lorraine, ano bang mensahe niya sa sulat niya kay Robin Padilla? Inaatake niya actually dito, hindi lang si Robin Padilla. Inaatake niya ang niyayakap ng taong bayan na Dutertismo, which included ang pagyakap ng mamamayan sa isang strong rule of law government na matatag na lumalaban sa communist terrorism, dinudurog ang CPP, NPA, NDF, ang mga kriminal at mga durugista. Yun po ang gusto ni Angel Locsin na baliktarin sa kanyang ulat-sulat ng mga pagpupuna kay Senator Padilla. Kaya ang kanyang huling linya, makikita mong ang motive niya doon, Ma'am Lorraine. Kuya Ruben, magsisi ka po kung hindi pa huli ang lahat. Bumalik ka sa tunay na pagiging makabayan mo. So, this is in response to what Robin said, na yung komunista siya. Is this why she said it? Yun ba yun? Kung bakit Yes, kasi inilinaw ni Robin Padilla na sa pinakapayak at pinakaunang definisyon ng komunismo, na kung saan walang nagmamayari na mga pribadong mga kagamitan sa produksyon like mga makinarya, lupa, pera, bangko, at ang ekonomiya ay ang katas at bunga ng pinaghirapan ng lipunan ay nakakaabot sa maraming mga mamamayan. Yan pong komunismo Subalit ang nire-refer ni Robin Padilla, ang term na ginamit niya, early Christian communism. Nang binalikan ko, ma'am, ang anthropology subject ko at pag-aaral din mismo sa mga turo sa CPP, NPA, NDF at pinag-usapan nating dalawa kanina, yan ang primitive communal stage. Na kung saan binubuo pa lang sa sanlibutan sa buong mundo, umuusbong pa lang po ang sibilisasyon. At yung mga tao noon ay nabubuhay bilang komunal. Yan ang early stage of communism. Natingin ko yon ang niyayakap ni Robin Padilla. Kasi nilinaw niya, yung paggamit ng karahasan, yung pagpatay, yung mga digmaan na nagbubunga mula sa ideolohiya gamit ang komunismo, hindi po yon ang ibig sabihin ni Robin Padilla na siya ay mayroong komunistang pananaw. Doon siya nag-react si Angel Locsin. Tsaka, ang pagiging komunista ay hindi ibig sabihin ay terorista ka. Kapag komunista ka, hindi bawal sa batas yun. Karapatan mo yun. Karapatan mo maniwala kung ano gusto mo paniwala. The right to believe. Yes, oo. Ideolohiya, kahit anong ideolohiya, gusto mong paniwalaan, bahala ka, di ba? Kahit gusto mo sambahin ang Milo, di ba? Bahala ka. Gusto mo yan. Bahala ka. Kung gusto mo nang maging Diyos ang spaghetti, o di sige, di ba? Libre kang maniwala. Pero ang CPP,
hindi lang naman siya komunista, minsan pa nga kunyari lang di ba? Terorista siya. Ang Yeah. pagiging miyembro ng CPP, NPA, NDF ay isang krimen, high crime. Lifetime imprisonment 'yan. Tapos yung ginagawa nila nila Reneco, yung pagre-recruit, lifetime imprisonment without parole. Biro mo 'yon. Kasi yan ay acts of terrorism. Yeah. Kasi gumagamit sila ng armas at karahasan upang pumatay, pabagsakin ang demokratikong lipunan Yes. at gamitin ang excuse ng ideolohiya para kunwari revolusyonaryo ang kanilang mga ginagawa at hindi krimen. Exactly how Ma'am Lorraine, ako na magsasabi nito sa ating mamamayan, yan po ang pinuna ni Ma'am Lorraine kung paano nag-glorify, paano ginawang glorification at pagbubunyi ng isang judge. Ang desisyon na ibinasura niya, ang kaso na petition for declaration of court na CPP, NPA, NDF ay dapat naideklara na terrorist organization sa Pilipinas. Ang problema, ginamit ito ng CPP, NPA, NDF na pagkakataon na ipinabasura sa lumang kategorya ng batas. At hindi lang yon, ang pagkakasulat ng naturang desisyon ay kapareho ng aming pinupuna ngayon na gino-glorify ang pang-aambush, pangbubomba dahil yan daw ay ginagawa bahagi ng higher purpose. Higher moral purpose. At ang ibig sabihin na naman ng judge na yon ay gino-glorify niya ang ideolohiya ng komunismo sa konteksto at balangkas ng CPP, NPA, NDF. Kaya yung desisyon na yon, sa ang term na ginamit na is decision from the hell something. Yeah, because hindi ba naman terorista ang CPP? From the belly of the hell. Biro mo, hindi daw terorista, sa buong mundo nakalista na siyang terorista siya, di ba? Yes. Wow, di ba? No, so, but also to make a very clear distinction about Robin said, he says that he's a communist, but he's not a member of the CPP. In fact, si Robin is super anti-CPP. Isa siya sa mga producers ng film na napakaganda. Ay, maganda. The Memoirs of a Teenage Rebel. Ang ganda siya nag-ano niya, no? So, yung sinasabi ni Angel na magbago ka, ikaw magbago, Angel? Ikaw magbago, Angel. Diba? Nag-trending kasi ito, ma'am, because sabi mo nga kanina ang take-off ng discussion natin, celebrity eh. And most likely bukas hindi pa ito matatapos dahil napanood na nila ngayon ang ating programa. pero Eric, I want to make a point lang kasi the concept of celebrity is very dangerous. For me, I hate that concept of celebrity. I hate it because for me, what it means is people who are talentless but they're held to as if they're gods and goddesses, diba? And I hate it because either they're mediocre, they're ganyan, and the propensity for Filipinos to idolize, diba? Mahilig tayo sa ganun eh. So, kaya tayo delikado kasi yan, mga katulad ng mga ganyan, no? Alam ng CPP na ganyan ng Pilipino na mahilig mag-celebrity. Kaya tingnan nyo yung mga maraming useful idiots ang CPP. No, sino yon? Yung Tuesday something, di ba? Tuesday Vargas. Yeah, I'm not saying hindi ko alam kung CPP siya, malamang hindi. Mukhang nakakahalubilo niya ang mga CPP NPA recruiters either sa sirkulo ng ginagalawan niya sa mga artista o kaya sa UP.